kwento dati na kahit lalaki ganyan-ganyan o kahit lalaki ginagahasa. Pagdating ko dito, doon ko yung napatunayan na totoo yung mga kwento-kwento na yun, hindi lang yung kwento, hindi lang yung joke-joke na mga kwento, totoo talaga yan na nangyayari dito. Kasi mga tigang tong mga mababahong nila lang. Nila lang ng mga camel na to dito. Hindi naman lahat, pero hindi ko nila lahatin ha. Pero may mga putang ina ng mga camel dito na sobrang nitigan ng mga hayop na to. Nakakabuisit. Yun, welcome sa panibagong vlog mga katasyo at may pag-uusapan tayo ngayon tungkol sa mga gustong mag-apply dito sa Saudi na part ng LGBTQ. Q is iwan ko, LGBTQ, ewan ko kung ano pa yung mga letters na yun, basta yung part ka ng ganyan tapos gusto mo mag-apply dito sa Saudi, ito magiging payo ko sa iyo kasi may kakilala ako na may nakasabay siyang part ng LGBTQ ganyan, tapos kasabay niya sa agency, tapos ngayon nagka-interview siya sa embassy papunta dito sa Saudi. Di ko alam kung bakit nagka-interview. Actually tinanong niya ako kung bakit may interview sa embassy, kung na pinagdaanan ba din ba namin yun. Sabi ko hindi namin yan pinagdaanan, walang interview na ganyan na nangyari sa amin. Sa immigration lang meron, pero sa embassy wala, sabi ko. Tapos nagtatanong siya sa akin kung ano mga possible question. Sabi ko wala akong maibibigay sa iyo na possible question kasi hindi ko din alam yan, kasi hindi ako nagdaan doon. Tapos nung natapos na yung interview nila, may mga kasama siyang mga na-interview din. Tapos sinabi, nag-update sa kanya yung agency, sabi sa kanya ng agency, yung isang kasama nyo kasi mahinhin, tas halatang bading daw na-reject. Di ko alam kung, sabi ko bakit may ganun na, sabi ko bakit may ganun na, sabi ko parang hinigpitan na nila yung pagpasok ng mga bading bakla dito sa Saudi Arabia. Tapos siyempre napaisip ako dun, bakit may ganyan na samantala dito yung karamihan yung mga bakla dito, sabi ko binabayaran pa nila na gumawa ng ganyan. Kasi sa totoo, pag bakla ka dito, kung sa Pinas nagwa 150 tayo, nagwa 150 tayo, malalaki nagwa 150. 150 lang, okay. Okay ka ng mga bakla. ganyan. Example, gusto mo magpaganyan, okay, babayaran ka 150. Pero ikaw dito sa Saudi, ikaw mismo na lalaki yung magbabayad. Lalaki yung nagbabayad dito sa Saudi ng mga bakla para lang makaganyan. Ganon sila katigang dito. Kaya paisip ako bakit nila hinihigpitan yung ganyan. Tapos siguro ko dahil sa nagiging resulta nito, nagiging epekto sa kanila, kasi mga lalaki dito, may mga balita din na nagkakasakit, ganyan, madami nagkakasakit, ganyan, kasi hawa-hawa na pag kanino lang nakikipag ganyan. Tapos number one is bawal din yan sa paniniwala nila yung mga bakla dito, bawal yan, yung number one yan sa kanila dito na bawal yung bakla, bawal po yung bakla sa Saudi. Pero kung bakla ka dito, talagang magkakapira ka, ganun. Kahit sa totoo, kahit lalaki dito, inoopera nila lang ganyan kasi pag malaman nilang Pinoy ka o ganyan, sasabihin nila malong massage na yun. Lahat daw kasi ng Pinoy marunong mag-massage. Sabi ko hindi yun totoo. Sabi ko walang ganun, hindi porket Pilipina ako marunong na ako mag-massage. Sabi ko hindi yun ganun na ganyan. Tapos maraming kwento-kwento dati na kahit lalaki ganyan o kahit lalaki ginagahasa. Pagdating ko dito, doon ko yung napatunayan na totoo yung mga kwento-kwento na yun, hindi lang yung kwento, hindi lang yung joke-joke na mga kwento, totoo talaga yan na nangyayari dito. Kasi mga tigang tong mga mababahong nila lang, mga nila lang ng mga camel na to dito. Hindi naman lahat, pero hindi ko nila lahatin ha, pero may mga putang ina ng mga camel dito na sobrang nitigan ng mga hayop na to. Nakakabuisit. Sa isang buwan talaga, may 2 araw doon o 5 araw na nakakasalubong ako araw-araw. Hindi naman araw-araw. Basta mga sa isang buwan, siguro kung mga 5 beses ako makakasalubong ng mga ganyang mga tigang ng mga camel na grabe. Minsan na, matatakot ka talaga kung bago ka lang dito, matatakot ka. Pero ngayon ako halos magdagpas 1 taon na ako dito, nasasanay na ako, minsan pag ganyan, bilisan mo lang, o kaya tawid ka sa kabilang kalsada, tawid sa ganito, tawid lang kung saan yung, kasi nakasasakyan yan sila,
kung asan yung sasakyan na yon, iwas ka lang, umiiwas ka na lang kasi ganun lang yung naging buhay namin dito. Tapos balik tayo sa bakit parang pinahigpitan ng Saudi yung ganun, parang naghihigpit na yung Saudi. Sa tingin ko nga dahil gusto nila, sila nilang mismo yung mag-iiwas sa mga lokal dito sa ganyan, kasi yung mga lokal dito, yung mga na to dito na mga tigang, di na siguro sila makaiwas. Kasi wala po, kukunti dito sa 2 taon, halos 2 taon ko na dito, 7 lang yung nakita kong bakla. Tapos parang kung makita nila na bakla yan, tangina kung yung mata nila halos di na maalis dun. Kaya takot na takot yung mga bakla na pupunta dito. Sobrang ganyan. Kaya sobrang bawal yung pagiging bakla dito, sobrang bawal. Sabi pa nga nung kapatid ng amo ko, kasumpa-sumpa yung mga lalaking naguhugi, wawangis babae daw, ginagaya yung babae, kaya kasumpa-sumpa. Sabi ko, pumunta ka sa Pinas, madami kang susumpa. Marami dun, baka manawa ka kasusumpa mo. Kaya, ganyan. Balik na tayo sa usapan na bakit naghihigpit, gano'n, naghihigpit yung Saudi. Tingin ko dahil pinoprotektahan na lang nila yung mga local dito kasi sila mismo hindi na makakaiwas. Kaya naging action siguro nila, hindi makapasok dito yung mga bakla para kahit anong mangyari, kahit mag-offer pa man sila, kung lalaki ka, di ka sasama sa kanila, hindi mangyayari yung kalaswaan o anong mga gagawin nila na hindi maganda. Kasi dito, ang daming nag-o-offer sa ganyan, ang daming ganyan, mga tigang na nga camel dyan. Mga tigang na camel dyan. ngayon, naging dagdag problema yan sa mga bakla, mga LGBT na gustong pumasok magtrabaho dito sa Saudi. Ngayon, kung gusto mo talaga mag-apply dito sa Saudi o sa Middle East, tapos may ganitong interview sa embassy, siyempre matik na yung gamitin mo yung common sense mo para makapasa ka. Kung paano hindi ka mahahalata, kasi bawal yung mahahalata. Bawal yung mahahalata na yun. Kasi nga, yung kakilala ko, diba, may kasama siya, na-reject yung kasama niya kasi na-reject nga, ito papakita ko sa inyo yung message niya, yan, na-reject daw yung kasama niya kasi halatang bading. Tapos tinanong ko siya kung ano ba yung naging interview niyo. Sabi niya wala naman daw naging interview, parang more on physical lang, titingnan ka kung tunay ka bang lalaki o bakla. Kaya sabi ko, ngayon may ganyan na sa embassy. Sabi ko, Saudi. Tapos tinanong ko siya kung Pinoy ba o Arabo yung nag-interview. Sabi niya, Arabo daw yung nag-interview. Kaya sa tingin ko, gumagawa ng action yung government nila na hindi na makapasok yung mga bakla dito. Kaya kung gusto mo talaga mag-apply sa dito sa Saudi, tapos isa kang part ng LGBT, dati kasi yung pinagbabawal lang yung pagpapahaba ng buhok, ganyan, pagsusot ng pambabae, bawal yan dito, bawal yung basta bawal yung bakla, bawal yung ganyan. Yun lang yung pinagbabawal dati. Ngayon, parang gumagawa na sila ng action na kung mahalata kang bakla, ganyan, di ka na rin makakapasa sa embassy. Kaya kung gusto mong mag-apply talaga, tapos gusto mo makapagtrabaho dito sa Saudi, gawin mo lang, gamitin mo lang common sense, kasi dito, common sense yung pinaka matinding kailangan natin dito. May mga kakataon na di natin maintindihan sila, kailangan natin gamitin na lang yung common sense kung ano sinasabi nila. Kaya dyan pa lang, i-practice mo na yung common sense, gamitin mo na yan para makapasa, wag kang gagalaw-galaw. Hindi maganda. Yun ang may tip ko. Tapos ingat lang lang sa mga galawan natin pagdating dito sa Saudi, kung sakali man makakapasa ka, kasi pangit. Pangit kung uwi ka lang may sakit, may uwi kang patay na, kung uuwi ka dun sa Pinas na mamamatay na lang kasi ganyan, nagkasakit ka sa ganyan. Kikita ka man ng kunting kita dito, kung sakali papatulan mo yung mga ganun, hindi pa yun magiging sapat para sa magiging buhay mo sa kinabukasan. Yun lang po, at mag-ingat tayong lahat. Salamat sa panonood.